Hala, uy! Naku, ano nangyayari dito kay Dilima? Ay, makukulong na naman to. At, naku po, anong karma ang inaabot nito? Mga kababayan, bigyan ko lang po kayo ng konting background. Ano po? Ito pong si Dilima ay naidimanda nga po yan dahil sa pagkakasangkot niya sa droga diyan sa Bilibid. At napatunayan at yan ay ikinulong ng 6 na taon. Tapos nung nawala si President Duterte, biglang inabsulto ng judge diyan sa Muntinlupa. Ngayon po ay inakyat sa Court of Appeal nitong si Guevara. At yan po ngayon ay nagbaba ng desisyon ang Court of Appeal na pinapawalang sala po yung dinideny po yung kautusan na naunang kautusan ng judge diyan sa Muntinlupa. Ibig sabihin po ay question nila yung pagkaka-absolto kay Dilima. So ngayon po ay kabi-kabila naman po yan. Hindi ko na kailangan siguro magpakita rito. Bagamat meron po akong ipapakita, ay wag na po muna siguro dahil kabi-kabila naman po yan yung nasa balita ngayon sa social media. Bibigyan ko lang po kayo ng panat. Ay, ito po yung dati. Kasi nga po, kaya inabsulto si Dilima dahil po bumaliktad po yung si Director Ragos. Si Director Ragos po kasi dati, siya ang nagdiin kay Dilima na talagang involved sa pira ng droga. Ngayon, tapos nung bandang huli, nung hindi na nga President Duterte, bumaliktad at ang sinasabi niya ay binabawi daw niya yung kanyang testimonya, maging yung kay testimonya ni Kerwin Espinosa. Okay? So yun po, at kaya po dinismiss ng judge ng Muntinlupa. Pero ngayon nga po ay kinuhan po yun. Hindi po sinang-ayunan ng Court of Appeal yung pagkakadismiss sa kanya. Yan po ang kasaysayan yan. Actually po, mayroon pa po akong kinantahan ko po yan dati. At dahil umatras-atras nga ito si Ragos na ito, ay gumawa po ako, nag-compose po ako ng kanta rito kay Ragos na ito. Pasumpa-sumpa ka pa na Ragos ka, atras-atras ka rin naman pala, kaya naging resulta acquitted si Dilima, kaya si Junel ay masaya. Meron pang natitirang kaso niya sa iba, baka dito ay matuluyan na siyang masilda. Ang kawawang Dilima, sinalulahat ang karma, sobra kasi ang pabida, noong ito'y senador pa. Magsilbing aral sana ito sa'yo, na huwag nang tumanggap ng pira ng siyabo, at nang di maging impyerno ang guhit ng palad mo, noong ikaw ay DOJ Secretary Dilima. Bodyguard mo ay pinatos mo pala. Di ka ba na konsensya sa kanilang mga asawa? Di kaya isinumpa kanila, kaya ikaw ay nakarma? Kay sakit naman ng kapalaran mo, 6 na taon kang nasa priso, kaya naging resulta ikay tuyong-tuyo na, kulubot na rin si iba. Pasayaw-sayaw ka pa noong una, Dilima,
kasama sa bilibid si Kerwin Espinosa, at do'y binibigyan ka ng limpak-limpak na pira para may panlalaki ka, kaya ikaw ay nakarman. Di ka ba nahihiya o dilima? Ang kapal ng mukha mong diputa ka. Ang gamit mong pira sa iyong kandidatura ay galing sa droga. Animal ka! Hindi po kasi ako preparado dahil may ubo-ubo po kasi ako, kaya pero pinilit ko lang po. At kung hindi ako makapagbirit dahil nga uubuhin talaga ako, Makati po lalamunan ko. Anyway, pag-spray na po ako ng kalamansi at saka sili, baka bukas po ito wala na. Ayan. So yun po, at nako, ayon po doon sa Attorney Neil ay wala na raw pong pag-asa si De Lima. Ay kung meron lang daw pong bitay dito sa atin, ay bitay po ang kasasadlakan itong si De Lima. Pero dahil sa walang bitay, habang buhay na po mabibilanggo yan. Yan po ay ayon dito sa kay Attorney Neil. Ayan. So, yun po, at pero may mga kwan pa po para wala kayong masabi sa akin. Baka sabihin nyo gumagawa tayo ng ano to, gumagawa tayo ng sandali ha. So, sagutin ko lang po ito, sandali. Gumagawa lang po tayo ng istorya ay sandaling rinig ko lang sa inyo ito. Ayan. Gamitin dating pinag-isipan trial court. Sobra raw ang ginawang pagpapasya at parang minadali o hindi pinag-isipan ng maayos. Particular na sinita ng Court of Appeals kung papaano raw binasura ang kaso kahit hindi pa malinaw kung bakit hindi sineryoso ang pagbawi ng salaysay ni Rafael Rayos, yung dating hepe ng Bureau of Correction. Ayan po yung sinasabi ko. Istigo nga laban kay De Lima, pero pagkalaunan binawi ang kanyang pahayag. Dahil nga dito, binalik ng Court of Appeals ang kaso sa mababang korte. Patay. Para ito ay ulit-litisin o pag-usapan ng bagong hearing. At ang sabi ng Court of Appeals, hindi pwedeng gamitin ng depensa ni De Lima ang double jeopardy, yung bawal litisin muli ang taong napawalang sala na. Kasi daw mali ang naging desisyon o proseso ng acquittal, kaya parang walang bisa. Sa ngayon nga ay tahimik pa si De Lima at ang kanyang kampo. Wala pang sinasabi kung ano ang susunod nilang hakbang. At kahit may haka-haka na baka sana isama siya sa isang prosecution team labang kay Vice President Sara Duterte, kung magkakaroon ng impeachment, wala pang malinaw o opisyal na impormasyon tungkol doon. Ang madaling salita nga dito, binaligtad ng Court of Appeals ang pag-absuelto kay De Lima. Babasahin ulit ang kaso at anyway, ayan po ay matagal pa. Papaliwanag lang. Pero isa lang po ang paliwanag dyan, makukulong ulit si De Lima. At nagpipista dahil tinawagan na nga ni itong si Tambaloslos na maging membro sila ng prosecution panel dito sa impeachment ni Sara, at tuwan-tuwa. Ngayon, aywan ko kung matutuwa pa ito si De Lima na ito dahil tiyakan ito makukulong ito. Ngayon ay silang dalawa yan ang tinawagan ni Tambaloslos, itong si Chel Diokno. Sinasabi ko naman po sa inyo, ngayon pa lang, sinasabi ko na sa inyo, lahat kayong mga alyansa dyan, nakiki-alyansa dito sa bangag na ito, masisira lahat ang buhay nyo. Tandaan niyo yan. Sinabi ko, ikaw, Chel Diokno,
Kung gusto mong maging normal pa yung ngipin mo, na kasing lalaki na ng ngipin ng kalabaw yan, lumayas-layas ka na dyan sa pagkampi-kampi dito sa alyansa ng mga bangag. Mamalasin kayo, puro kamalasan yan, tandaan ninyo. Lahat yan, walang matitira dyan, tandaan ninyo. Ito sinasabi ko, itagaan nyo pa itong sinasabi ko sa ulo ni De La Rosa. Walang matitira na alyansa niyan. Lahat yan maglilipatan dito kay BP. Tandaan niyo itong sinasabi ko. Kapag ka hindi nangyari ito, ay di sabunutan nyo si Senador Bato de la Rosa. Ganyan ang kondisyon ko sa inyo. Ngayon, ay mukhang nananahimik tayo. Ngayon po ay tapos na ang eleksyon. Mukhang tumahimik tayo. Nananawagan po ako na huwag po tayong tatahimik. Bagkos pag-ibayuhin pa natin yung ating pagbibigay ng suporta dito kay President Duterte, ituloy natin yung mga kabi-kabilang rally na yan para sa ganun ay mapansin na ng mga bangag na ito, para sa ganun maglipatan na lahat kaya Sara Duterte yan, mga yan. At itong si Bangag ang dalhin doon sa dahig. Nanahimik na tayo. Nakalimutan nyo na. Huwag tayo maging ligas kogon. Ituloy na natin to. Ang isa pa. Naku po. Lalong ginigipit ngayon ni President Trump itong ICC. Alam nyo kung bakit? Bilang protesta yan. Kaya ICC, sa mga ICC, protesta yan ni President Trump na para ma-pressure sila na para i-release na si President Duterte. Yan ang totoo dyan. At ano ba, kailangan ko ba talaga ikwento? Sige nga. Hello mga kabibig, welcome back. Information with email and bank accounts. American staff, si Pangulong Duterte, ito na ba ang kanyang silent action para tulungan at maging happy si Pangulong Duterte, mga kabibig? Nabalitaan natin na ginagawa ng paraan ng mga legal counsel ni VP Sara, ni Pangulong Duterte, magsumiti ng mga documents para ma-release, magkaroon ng interim release si Pangulong Duterte. At ito pala, ngayong araw na to, kabibig, isang malaking video, isang malaking information na talagang wow, super. Ito yung hinihintay natin na mangyayari, mga kabibig. So ito, kabibig, i-share ko muna sa inyo ang video at later ang babasahin ko kung ano ang laman na isang news ngayon. Let's watch this video. The International Criminal Court is under fire and under pressure. Since US President Donald Trump imposed sanctions on its chief prosecutor, Karim Khan, in February, the Hague-based court has reportedly struggled to operate. Khan has lost... Nag-struggle sila to operate kasi freeze lahat ng assets, diba? The International Criminal Court is under fire and under pressure. Since US President Donald Trump imposed sanctions on its chief prosecutor, Karim Khan, in February, the Hague-based court has reportedly struggled to operate. Khan has lost... Under fire yung ICC ngayon dahil lahat ng asset ng mga ICC na yan ay frenes ni President Trump. Saan sila pupunta ngayon? Wala silang magagawa kundi i-release si President Duterte. Ngayon, may sinasabi pa yung abogado ni President Trump na nakita na raw ng ICC, itong mga judge ng ICC, yung overwhelming na pagkapanalo ni President Duterte sa Davao bilang isang mayor. Yan ba yung kwan? Yan ba yung kriminal? Yan ba yung demonyo? O bakit mahal na mahal ang tao yan? In fact, lahat naman po ng kandidato ng in-endorse niya,
wala pong nakasingit na iba. Lahat po ng inendorso niya, puro panalo po dyan sa Mindanao lahat. Ngayon, under surveillance, under investigation na rin itong si Pandak na Garcia na ito dahil nag-overvote ang mga botante. Ang ibig sabihin ng overvote, sobra-sobra sa totoong mga botante ng Pilipinas. Aywan ko kung ilang milyon yon. 18 milyon yata yung nag-overvote. So saan kinuha ni George Garcia yan? Kaya nga, maging yung kumain ng ipot ng ipot ng manok na nirolyo niya sa saging, sa balat ng saging na nilamon niya, tapos uminom pa doon sa tubig ng inidoro, pati siya nabigla kung bakit nag-number 5 siya eh. Oh, see? Overvote ng 18 milyon. Baka kinuha ni George Garcia sa kalawakan niyang 18 milyon na yun na buto. Talagang may dayaan. Anyway, tapos niyan. Ipapaubayan natin yan doon sa mga eksperto. Ang ating atupagin ngayon, ituloy-tuloy lang po natin yung pagpoprotesta. Ipakita natin dito na hindi tumitigal yung mga tao na para magprotesta hanggat hindi nila ibinabalik dito si President Duterte. Tuloy-tuloy lang po natin yan. Ano man yung mga kakailanganin, kung sino man yung grupo na mag-i-initiate ng mga rally kaliwat kanan, paki-inform lang po ako at sisiguraduhin ko po na tutulong ako. Hindi man dyan sa presensya kasi matanda na ako, pero may mga ibang paraan po ako na para makatulong sa inyong lahat. Para gusto ko lang po rito maituloy-tuloy itong protesta na ito hanggat hindi maipapalit itong si Bangag doon sa ICC. Ngayon, magawin naman po tayo dito kay Willie Rebellame. O, ayan, nanumbat na sa inyo. Si Willie Rebellame. 25 years daw siyang namigay ng pira, t-shirt, jacket sa inyo, mga wala daw kayong mga utang na loob, hindi nyo man daw siya ibinuto. O, nanumbat na ang gago. Paano ibuto ka, isa kang ungas? Ha? Di ba? Tanggapin mo ang katotohanan na ang mga tao ngayon, tumitingin or nakikiramdam kung ikaw ba ay may kakayanan na para gumawa ng batas na para dito sa ating mga kababayan. Huwag mong ipangalandakan yung mga jacket na pinamimigay mo na yan dahil sa totoo lang, kaya mayroon kang mga jacket na mga pinamimigay na yan dahil sponsor din yan, galing din sa sponsor yan. Yan yung madalas kong sinasabi sa inyo mga kababayan. Hindi naman mamimigay yung mga animal na yan kung talagang totoong pira nila yan. Hindi, walang namimigay. Tandaan niyo yan. Sarili ng pira, walang namimigay. Ako lang. Yun namimigay na hindi ako tumatanggap ng sponsor. Ha? Never akong tumanggap ng sponsor. Ha? Yun ang totoo. Tapos ngayon, isusumbat mo yung pamimigay mo ng jacket, pamimigay mo ng kung ano-ano dyan, mga tulong daw na 25 years mo nang ginagawa. Ano kung ibubuto ka namin? Anong gagawin mo sa Senado? Palalamunin ka namin? Ha, bibigyan ka namin ng 2 million buwan-buwan na allowance plus mayroon kang 380,000 monthly. Ganon? Bukod pa yung 100 million na pidap mo. Ganon? Napakaulol mo naman. Oh. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Ha? Sige. Akala lang ninyo, nakakapamigay. Yan ang akala ninyo. Walang pinagkaiba yan kay Tulpo. Na tumutulong daw kuno. Pero, ang itinutulong niyan ay para galing lahat yan sa mga sponsor. May nagbibigay dyan. Lahat ng mga charity vlogger, walang namimigay ng sarili ng pira, lahat yan galing sa sponsor. Tandaan niyo yan. Mayroon pa nga dyan relihiyon Pinagkakakitaan kayo di ba?
Ang ipapangako lang nila, pag nandito ka, pumasok ka rito sa Kristo, maliligtas ka. Ito namang mga tanga, nagpapaniwala. Hindi nyo alam, kinukwartahan pala kayo. Isa ring gonggong yan. Isipin mo, yung isang kawatan, in-endorse ito. Aba, nasaan? Ano, bangag ka na rin? Yusef. Tapos may magko-comment pa dito na masama ang loob ko at naiinggit ako. Anong kaya inggitan ko? Ha? Sinasabi ko nga, nung kasapi pa ako dyan, sapin-sapin ang kamalasan ko, wala akong makain. Nung umalis ako, biglang yumaman ako. O, di ba? Mayroon ako mga ganyan sa... Ay, huwag na huwag kayo magko-comment dito. Kung kayo ay nasasaktan, huwag nyo lang panoorin tong video ko. Dahil itong sinasabi ko totoo. Huwag kayo magdidinay sa akin. Tandaan niyo yan. Alam ko lahat. Hindi ko pa sinasabi yung iba. Pero kasi, kahit pa paano, pinoprotektahan ko pa rin yan. Ang sinasabi ko lang dito, maging kayo na mga kaanib, na mga tanga kayo, kung kayo ay sumunod dyan sa order na iboto sa rebelya, ay bang mga tanga kayo. Susunod kayo. Hindi nyo alam pinagkakakitaan kayo? Mga gonggong kayo, wala kayong mga utak. Huwag na huwag kayo magko-comment dito sa akin dahil alam na alam ko itong sinasabi ko. Totoo itong sinasabi ko. Ano pa? Lahat pa-increase ng pa-increase. Kailangan kung mag-abuloy ka ngayon ng 5 piso, sa susunod 10 piso na. Sa susunod 15 piso na, 20 pesos na, kanyan. Pagdating ng December, sinabi ko na yan, kung ikaw ay may abuloy na pasasalamat, tawag na pasasalamat yan, kung mayroon kang pasasalamat na 5,000, kailangan maging 10,000 na yun. Dahil kung hindi, payat si kapatid. Kahit na ang taba-taba nung yun, pero pagka nagbigay ka ng kaunting abuloy yan, sasabihin payat sa iyo. Sige nga. Kahit na parang dabya na yung tao. Huwag na huwag. Ano yung nag-comment dito na masama ang loob ko dahil inggit lang daw ako. Anong kainggitan ko? Lahat ng kailangan ko nandito sa akin, magmula nang lumayas ako dyan. Wala akong dapat kainggitan. At sasabihin pa na hindi ako kawalan. Ay bakit? Sinabi ko bang kawalan ako? Hindi nga talaga ako kawalan kasi nga yung ano ba naman yung abuloy ko dati? Kasi nga minalas niya ako noon na pumunta ako diyan sa inyo hindi magbibinta ako ng manok, ulamin ko na lang, ibibinta ko pa, pang-aabuloy ko diyan. Sige nga. Mag-isip kayo kung may mga isip kayo, mga membro kayo Kaya sinasabi ko, huwag na huwag kayo magko-comment dito Huwag na huwag kayo magko-comment kasi walang pwedeng hindi ko malaman sa lahat ng mga patakaran at mga rules diyan sa iglesia na yan. Ano pa? Susunod ka? Kung hindi ka ba naman gonggong? Alam mo, ang kawatan nyo, inendorso ng tagapamahala niyo, susunod ka? Marami. Marami akong pwedeng idokdok sa inyo na hindi sumunod. Pero ito, mga aktibo ito. Hanggang ngayon, aktibo yan. Pero hindi sila sumunod. Yun ang may mga utak. Bakit mo susundin? Mali na. Sinabi ko nga yung mga lahi ng mga NPA na yan, pumatay ng marami. Tapos sabihin nyo, sinungaling ako. Lahat ng sinasabi ko rito, totoo. Mariusip.
Nakikipaglaban ako ng debate noon. Sa pag-aakala ako, sa pagpapaniwala ako na maliligtas ako. Mga gunggong, nung ma-realize ko yung sarili ko, bakit? Siya ba, walang nakakaalam kung saan tayo lahat pupunta. Wala. Para lang tayong mga manok na kapag ka namatay tayo, wala na. Mabuti pa nga tayo, ililibing yung mga manok, nagkalat lang dyan na namamatay. Para lang tayo mahayop. Dahil mga hayop naman talaga tayo. Yung nga, pagkakaiba natin sa hayop, nakakapagsalita tayo. Anong sabihin sa langit? Mayroon bang langit? Alam nyo mga kaibigan, ang tinatawag na langit, dito pa lang sa lupa, langit na, kung ikaw ay sagana. Langit yun na matatawag. Walang literal na langit na nandoon sa ang ating Panginoon. Ang ating Panginoon ay walang permanente, nandito nga nagmamasid sa atin lahat yan. Lahat ng kilos natin ay kanyang tinititigan yan, lahat ng gawain natin, mali man o tama. Paano pang magkaroon ng langit? Magkaroon ba ng bahay yan? Meron pang mansion yan ng ating Panginoon? Wala. Kasi nandiyan nakatitig lahat sa atin yan. Kung tama yung mga pinaggagawa natin. Bibigyan ka ng blessings kung ikaw ay gumagawa ng tama. O kaya nga marami. Marami dyan sa kaanib sa relihiyon na yan ang hampas lupa at patay gutom. Tandaan niyo, mali ako o tama? Marami dyan. Sige nga, lahat ng probinsya puntahan ninyo. Puntahan ninyo. Challenge ko kayo. Lahat yan. Tapos sundan ninyo sa kanilang sariling bahay. Walang makain yung mga yan. Dahil sa paniniwala na katarantaduhan nyo maliligtas. Ayan. Naniwala na yung mga bugok. Ako, hindi. Mariusep. Ayawan ko. Nung umalis ako dyan, yun na yung time na wala akong matirhan. Nandyan ako sa ilalim ng truck natutulog. Puro kagat na lamok ang katawan ko. Hanggang sa hospital ako. Hanggang sa inampun ako. Hanggang doon sa mayroong bago nangyari yun. Yung may dumaan na isang matanda na pinakain ko. At nung pagkatapos niyang kumain, nung lingunin ko yung platong aking binigay na kakainin niya, walang kabawas-bawas. Nung lumingon pa ako sa kabila, nandoon yung isang supot. Hindi ako nag-attempt na buksan yon. Bagkos kinuha ko yon. Hinabol ko yung matanda na yon. Oh, napaka hinang maglakad yon. Pero habang hinahabol ko, lalo namang nawawala sa paningin ko. Magmula noon, sabay-sabay na. Hindi nga lang sabay-sabay, nagkakadoble-doble na yung mga blessings na dumarating sa akin. Oh, yun ang pwede kong patunayan sa inyo. Sinabi ko na sa iyo, huwag kayo magko-comment dito dahil alam ko itong sinasabi ko. Ha? Ano? Dahil hindi ko inaabot yung matanda na yun, gusto kong ibalik sa kanya yung naiwan niya supot na yun. Makalipas ang ilang taon, binuksan ko yung supot na yun. Tiningnan ko kung anong laman. Ang laman ito. Ito, hindi ito yung original na buti niya, maliit lang yan na buti. At kasi maliit lang itong batong ito noon. Ako na lang naglipat nito kasi hindi yan kasya doon sa buti. Ito, yung naiwan ng matandang yon. So, kung i-consider ko na Diyos yun, aba, mahal pala ako ng Diyos kasi unang-una, may dahilan kung bakit mahal ako ng Diyos. Una, hindi ako madamot. Pinakain ko dahil nakita ko gutom na gutom. Uhaw na uhaw. Yun na lang yung pagkain ko nung gabing yon. Pero ibinigay ko. Uulitin ko. Pagkatapos siyang kumain,
Nung tiningnan ko yung binigay kong pagkain sa kanya, wala ni kahit na isang butil na kanin na nabawas. Walang nabawas. Kung ano yung pagkakabigay, yun pa rin. Bagamat kitang-kita ko kung paano siyang subabsab. Oh. Ngayon, ikaw nagbungbong ka, natanga ka na magko-comment dito dahil ikaw ay mayroong kinaanibang relihiyon. Subukan mo magpakita sa akin. At ito, papatakan lang kita. Itong tubig na to, papatakan lang kita kahit saang parte ng katawan mo. Sa ulo, sa kamay, saan, kung sa palad mo. Papatakan lang kita ng kaunti. Kapag ka hindi umusok ang buong katawan mo, sabihin mo sinungaling ako. Lahat ng nakaanib sa relihiyon, papatakan ko ng tubig nito. Pag hindi umusok yan, sabihin nyo sinungaling ako. Yan lang masabi ko sa inyo. Ano ibig sabihin? Malay ko ba kung ano ito? Hindi ko alam to. Dahil dito ngayon ipinapakita ko itong batong ito para doon sa nakaanib sa relihiyon yan. Habang buhay kayong mamalasin sa pamamagitan ng pagpapakita ko ng batong ito sa inyo. Mamalasin palalo kayo. At dito naman sa mga subscriber ko, mga followers ko na patuloy na tumatangkilik dito sa channel ko, itinataas ko rin ang batong ito para sa inyong pagpapala at walang hanggang swerte na darating sa inyo. Maraming salamat po.